Magandang gabi po sa atin lahat at happy midweek. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay mag-awitan. Atin pong awitin ang Worthy, Worthy is the Lamb. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumit. Awitin po natin ang Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, let God
tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong maghapon na patuloy mo kaming iningatan at ginabayan sa aming mga gawain. At sa gabing ito, Panginoon, sa kalahating linggo na aming pagpapagal, narito kami sa iyong bahay-sambahan upang ibalik ang papurit pasasalamat sa iyo. Panginoon, sa gabing ito, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin, buksan ang aming puso't isipan sa iyong mga banal na salita at ikintal sa aming puso't isipan na Diyos ang iyong mga banal na salita. At patawarin kami, Panginoon, sa mga pagkakasala namin nagawa at patuloy na pagpalain ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga kapatid. Happy Midweek! Ang bahagi ko po sa gabing ito ay tagapagpakilala ng nagsiganap at magsisiganap pa lamang po para sa ating midweek worship. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Sinundan naman po ito ng opening prayer ni Brother Mark Salazar at presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Ngayong gabi po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Ang una po ang mensahe po ng awit ni Sister Irene Salazar at mensahe po ng Panginoon na dadalhin naman po sa atin ni Brother Jimmy Salazar Sr. Ngunit bago po yun mga kapatid ay tayo muna po ay magkakaroon ng prayer band. Kung sino po ang may prayer request, maaari na po kayong tumayo. Sino pong may mga papasasalamat po dyan, maaari po din kayong tumayo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong paggabay sa akin sa pag-aaral and then ganoon din po sa aking pamilya sa kalahating isang linggong nakalipas. Kami po ay kanyang binigyan ng makain, ganoon din po ng kalakasan. Ganoon din po, nilayo po kami sa mga sakit dahil nauso po ngayon ng mga sakit. Ayan, dengue. Ayan. So, panalangin po natin mga kapatid, yung ating pong mga kapatid rin na mayroong mga karamdaman, nasa banig ng karamdaman, nawa sila po ay gumaling. Ganon din yung mga nagkaroon ng dengue. Yan, uso po kasi yung dengue, yung pantal-pantal. Yan, dengue po pala yun. Yan, tapos ganon din po, pag-pray rin po natin tayo na hindi po tayo madapuan ng mga sakit. And then, pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin na hindi po natin kasama sa pagsamba ngayon. Nawa sila po ay sa susunod na mga pagsamba ay makasama na po natin. Ay also, dagdag ko rin po, malapit na po yung exam ng mga estudyante ngayon, nawa ay makapasa lahat. Ayan, junior high pati senior high po. Patuloy nating idalangin si Amy na ang kanyang kalusugan at kagalingan ng kanyang karamdaman ay ito ay pagkaloob ng Panginoon bagaman siya ay pasaway. Dinadalangin natin, ipanalangin din natin si Amy na ito ay gumaling na sa tulong ng Panginoon. Ayan naman po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy po na kagalingan na kanyang pinagkakaloob sa akin at sa magandang kalusugan ng aking anak na si Calix. At patuloy ko pong hinihiling naway gumaling na po ako ng lubusan na wala na po talagang maramdaman na sakit.
kahit mapagod pa, at sa patuloy na magkaroon ng magandang kalusugan ng aking anak. Salangin din ng ating mga care group dito sa mga gawain na atin pong mga assignment na gawain ng ating care groups, na tayo po ay magiging patuloy na magsasagawa ng atin pong gawain ito. So, mayroon kasing crusade sa sa care group po yan. Sa district natin, mayroon pong crusade ngayong October. Dito sa Golden Valley yan, gaganapin. So yung nag-function dyan ay yung mga care groups sa mga churches. Kaya atin pong idalangin itong ating care group ay makausad po ito. Sino pa po? Kung wala na po, alam ko, hindi ko na po ulitin ang mga kahilingan. Alam ko po, mayroon po tayong kahilingan sa bawat isa ngayong gabi. Tayo na lang po ay manalangin ng isahan.
Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Kaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man binigyang halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko'y hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kung di ko man binigyang halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko'y hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Hello sound. Magandang gabi po at happy midweek. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito na tayo pong lahat ay nagkita-kita sa loob po ng ating bahay-sambahan, or kung tatawagin ng Panginoon ay bahay dalanginan. Ano ho? Sapagkat ang lahat po ng nais po nating hilingin sa Diyos sa oras pong ito at sa araw na ito ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon, ano po, para po lahat ng atin pong nais hilingin sa atin pong mahal na Diyos ay idaing po natin dito po sa loob ng kanyang bahay-sambahan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos nung nakaraan na kami ay nakapagdalaw doon po sa ating kaibigan. No? Si Brother Moses ba yung pangalan niya? Brother Mascardo?
Moses ang pangalan ng dinalaw po namin, mga kapatid. Biblical ang kanyang pangalan. No ho? At ang kanyang mahal sa buhay ay Baptist, yung babae, yung kanyang asawa. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon pagkat ganun pa man, bagaman po hindi po natin sila kapananampalataya, pero bukas ang kanilang puso, bukas ang pintuan ng kanilang puso sa pagtanggap sa salita po ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, napakaganda po na kung tayo po ay magdalaw sa ating pong mga kaibigan dahil hindi po natin alam ang bukas. Sabi po ng awit, hiram lang natin sa Diyos ang ating pong mga buhay. Baka bukas, mamaya, o sa makalawa, wala na po tayo. Paano po kung mawala tayo sa ibabaw ng lupang ito at wala po tayong napabalitaan sa salita ng Panginoon? Ho, hindi po tayo nakapagbigay bahagi sa atin pong mga kaibigan. Ano kaya mga kapatid ang ating isusulit sa harapan ng Diyos? Ano po, kaya po napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo pong lahat ay patuloy niya pong pinagkalooban ng malusog at masigla pong pangangatawan at patuloy po tayong pinagpapala ng Diyos sa Kanya pong walang hanggang pag-ibig at awa. Na kung saan patuloy nating nararanasan ang ating mga kalakasan. Kaya po ang sabi sa awit, ang buhay ko ay hiram natin sa Diyos. Maligaya tayo ng isilang sa mundong ito. Sino ba sa inyo ang nabibigatan at nagsabi na mabuti pa hindi ako isinilang? Wala naman po siguro ano po. Masaya tayo na isinilang tayo sa ibabaw ng lupang ito, nataglay natin ang ating mga buhay hanggang ngayon. Dahil nakita natin ang kagandahan ng mundo na ibinigay po ng atin pong Panginoong Diyos, na kung saan ang nais ng Panginoon, lahat po na Kanya pong nilikha sa ibabaw ng lupang ito ay magkaroon po ng takot sa Kanya at sila po ay magsisampalataya at susunod lamang sa kalooban po ng atin pong mahal na Panginoong Diyos. Nga lang po, dahil po tayo ay nalinlang ang ating unang mga magulang sa pagkakasala, kaya po tayo ay nagkasala mga kapatid. Sa kabila po ng lahat, ang mga kasalanan pong ito ay naging matamis po sa bawat isa sa atin. Bakit kaya mga kapatid naging matamis ang pagkakasala kaysa sa paggawa ng katuwiran? Dahil ang dyablo po mga kapatid ay kasama natin dito po sa ibabaw ng lupang ito. Na kung saan tayo ay nagmana ng kasalanan ng una nating mga magulang. Kaya po tayo ay napakalambot tayo dayain ni Satanas para tayo magkasala sa ating mahal na Panginoong Diyos na naglalang sa atin. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ni Adan at ni Eva, sila po noon ay isang perpektong mga tao. Wala po silang pagkakasala. Hindi po nila nakikilala ang kanilang mga sarili na sila po ay walang mga damit. Dahil sila po mga kapatid ay nababalutan sa kaluwalhatian po ng ating mahal na Diyos. Pero ang tanong mga kapatid, sila ba ay hindi nalinlang ng dyablo? Nalinlang sila mga kapatid, bagaman sila po ay hindi pa sila nakaranas ng pagkakasala. Gaano kaya mga kapatid ngayon sa panahon natin? Kaya po yung kasalanan natin, lagi po nating binabalik-balikan, pero ang Panginoong pong Diyos ay patuloy din pong tumatawag sa bawat isa sa atin, na tayo ay manumbalik sa Kanya, maglingkod, sumunod sa Kanya pong mga kautusan, at siyempre po, higit sa lahat, ibigin po natin ang Panginoon po nating Diyos ng higit sa ating buhay. Kaya nga lang po mga kapatid, nagkakaroon po tayo minsan ng pag-aalinlangan. Kung kayo po ay mayroon pong mga banal na kasulatan, tingnan po natin ang kasaysayan ng mga apostol ng Panginoon. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang mga apostol ng Diyos, lagi nilang kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ano pong nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng takot, alinlangan. Bakit kaya?
sa ating buhay kaya ngayon? Hindi kaya tayo natatakot? Hindi ba kaya tayo nag-aalinlangan? Naroon po ito. Dahil noon ngang ang mga alagad ng atin pong mahal na Panginoong Diyos sa Panginoong Hesukristo ay nag-alinlangan at natatakot sila, gaano pa kaya sa buhay natin ngayon? Napakahirap po sa buhay ng tao, ano po mga kapatid, kapag tayo po ay nagkaroon ng peligrong kalagayan. Dahil ang takot ay maghahari sa atin pong mga puso. Ang pag-alinlangan ay naghahari sa ating mga isipan. Yan. Kaya po minsan, ang nangyayari po sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng pagkakasala sa atin pong mahal na Diyos. Dahil ang dalawa pong ito, alinlangan at takot, ay ano po, hindi po ito nagpapasakdal sa pag-ibig natin sa Diyos. Ayan, kung wala pala tayong takot, walang pag-alinlangan, sabi ng Biblia, tayo ay pinasasakdal sa harapan ng ating mahal na Diyos. Ang sabi po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 14, talata po niya ay 24. Tingnan po ninyo sa inyong mga mahal na banal na aklat, mga kapatid. Atin po itong sama-samang pag-aaralan ang kasaysayan ng mga disipulo ng atin pong Panginoong Hesukristo, kung papaano po sila nagkaroon ng pag-alinlangan at takot. Ang sabi po sa talata pong 24, datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat, na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Aba, kaya pala naman ang daong hinahampas, mga kapatid, ng alon, dahil sila pala ay salungat sa hangin. Di ba? Tingnan po ninyo, kung kayo po ay nagbabangka, ako po ay sanay po akong magbiyahe na malalakas ang hangin, malalaki ang alon, halos tatabunan ang aking bangka, mga kapatid. Naalala ko po nung kami ng aking may bahay ay pumunta doon sa Hinlulutok, yung aming dinadayuhan. Pauwi kami at malakas ang hangin na habagat sapagkat may bagyo. Alam niyo yung mga kapatid, ang inyong lingkod, ay nagtitiwala naman ako sa Diyos na papatnubayan niya kami. Pero ang aking may bahay, halos mahimatay na siya sa laki ng alon, doon pa lang kami sa looban ng aming inalisan na lugar. Ang alon ay titingnan mo, lalampas sa bangka, pero hindi naman malulubog ang bangka dahil kasama ko ang Diyos. Kapag ako ay nagbibiyahe, mga kapatid, pag itinaas ko ng aking mga kamay sa aking panalangin, hindi na ako niyan babalik. Mga kapatid, malubog na ako, malubog. Alam ko, nakasama ko ang Diyos, mga kapatid. Pero naawa ako sa Kanya dahil halos na siya mahimatay doon sa inuupuan naming takip ng bangka. Sabi niya, pangbalik na lang tayo, idaan mo na lang ako dyan sa kubli na yan. Balikan mo na lang kami pag kayo ay nakaikot na sa kabila. Alam niyo mga kapatid, ako talaga ay sabi ko, bakit natatakot ka? Kasi pasalungat kami mga kapatid sa malalaking alon ng habagat. Aba, kung bumasag ang alon mga kapatid, akala mo bulak ang ibabaw ng karagatan. Marami na po akong naranasan na biyaheng ganon, mga kapatid. Mabuti pa magbiyahe tayo dito sa kalsada. Maganda. Pero mas higit na peligro ang magbiyahe tayo sa kalsada kaysa sa karagatan, mga kapatid. Kasi pag nag-crash, Brother Ronnie, sigurado na kapag mabilis ang takbo mo, biak na kaagad ang ating mga braso, wag lang ang ulo dahil mamamatay tayo. Kaya po naawa ako sa kanya, binalik ko siya mga kapatid, binalik ko siya doon sa kubli. Sabi ko, sige, maglakad ka doon sa kabila kasi may lakaran naman. Ako lang at si Mark ang ikot ng bangka, mga kapatid. Open sea ang kabila naming dadaanan. Walang nakakubling mga bundok. Talagang open talaga siya, mga kapatid, sa malakas na hangin ng habagat. Pero sa tulong ng Panginoon, ang bangka ay lumalatay lamang sa ibabaw ng tubig, mga kapatid. Dahil ang nasa aking isipan, kung papaano o Diyos na iyong ginabayan ang iyong mga alagad sa kanilang paglalakbay sa ibabaw ng dagat, noong sila ay nasa daong, alam ko na ako rin ay iyong iingatan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, pag uwi namin, kahit isang gamit, walang nahulog,
ang katig namin, wala man lang nabali. Napakasimpleng ang trapal namin. Napunit man ang dulo, pero hindi lahat natanggal, mga kapatid. Kaya po ganun tayo, nawa, magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, minsan, ang inyo pong lingkod ay mayroon din pong takot. Nung kami ay namana sa drilling na mga 30 o 45 milyas, ang layo mula sa tabi, inabot kami, mga kapatid, ng bagyo. Ang akala ko hindi na kami makatabi, mga kapatid, dahil sasakayin ang alon sa unahan ng bangka at hulihan. Ang aming mga kaldero minsan, tapo niyan sa hulihan, ang mga takip ng kaldero hulog sa dagat. Wala kaming saing-saing hanggang sa kami nakarating sa tabi. Umalis kami doon sa laot, alas 9 ng gabi, nakarating kami sa tabing dagat, mga kapatid, alas 7 ng umaga. Ang alon, mga kapatid, hindi basta, natanggal pa ang kabilang katig namin. Pero, ang aking panalangin sa Panginoon, ingatan mo kami, O Diyos, na kami ay makarating, sapagkat alam ko na kami na iyong mga lingkod ay hindi mo kami pababayaan kailanman. Ang sabi po sa talata na ating binasa, pasalungat ang daong sa malakas na hangin, kaya hinahampas siya ng alon. Manalangin po tayo, mga kapatid. O mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal na Ama, ikaw po ay aming niluluwalhati, pinapupurihan, pinasasalamatan sa iyo pong walang hanggang pag-ibig, patnubay at gabay sa bawat isa po sa amin. Patuloy nawa na kami po ay inyo pong pagpalain sa iyo pong mga salitang ito at buksan ang aming isipan at puso na maunawaan naming lubos ang mga salita mo pong ito, na ito po ay ihahalimbawa namin sa amin pong mga buhay ngayon bilang mga Kristiyano. Sa aming paglakad sa ibabaw ng sanlibutan ito na makasalanan, marami po kami, O Diyos, na daraanang mga piligro sa amin pong paglilingkod sa inyo, ngunit batid namin na ikaw ang mag-iingat sa amin. Salamat po sa pagtugon at pagdinig ng aking pong mga dalangin. Patawarin po ang aming pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang buhay po natin bilang isang Kristiyano, kapag tayo po ay salungat sa sanlibutan, ano po ang mangyayari, mga kapatid? Marami pong mga tukso, marami pong hahampas sa atin, mga kapatid, na mga bagay sa atin pong pananampalataya. Na kung titingnan natin, babagsak na tayo. Kung titingnan natin, parang tatabunan na tayo ng mundo sa ating mga problema sa buhay. Pero hindi naman po ito mangyayari dahil nandiyan po ang Panginoon. Sa talatang 25, ganito po ang sinabi, sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Nang ika-4 na ng gabi na naglalakbay ang mga disipulo sa gitna ng karagatan, alam ng Panginoon na malakas ang hangin at alam ng Diyos na sila ay nahihirapan sa kanilang paglalakbay. Kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos, pumaroon siya sa kanyang mga alagad na lumalakad siya sa ibabaw ng tubig. Para patnubayan ang kanyang mga alagad kung ano ang kanilang puso at isipan sa kanilang paglalakbay o kung ano na ang kanilang kalagayan sa ibabaw ng karagatan na kanila pong nilalakaran. Nang maparoon ang Panginoong Hesukristo sa ibabaw po ng karagatan at lumalakad siya patungo doon sa kanyang mga alagad, ang sabi po sa 26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila. Nang nakita nila lumalakad na, naguluhan sila. Ano ba yan? Sino kaya ito? Nagulumihanan sila. Na sila ay nangagsasabi, multo. At sila'y nagsisisigaw dahil sa takot. Nang nakita nila na mayroong lumalakad, mga kapatid, sa ibabaw ng dagat, ang iniisip nila, ano kaya ito? Sino kaya ito? Ang Panginoon kaya ito? O baka naman ito ay multo? Kaya sila po ay natakot, mga kapatid. Kaya po sa buhay natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kapag tayo sa ating pamumuhay sa ibabaw ng sanlibutan ito, kung minsan po nakikita natin ang katuwiran ng Diyos, ngunit hindi po natin ito napapansin sa ating mga sarili. Para bagang binabaliwala po natin ito. Parang hindi natin iniisip na ito ay patnubay ng Diyos sa atin. Marami pong ginagawa ang Diyos sa kabutihan sa bawat isa, ngunit ang atin pong mga isipan at puso ay hindi po lubos na nananalig doon sa atin pong nararanasan sa buhay. Nag-aalinlangan po tayo na ito ba ay bigay ng Diyos o ito ba ay galing sa hindi
galing sa Diyos. Yan, hindi galing sa Diyos, mga kapatid. Kaya nagulumihanan sila. Ano kaya ito? Samantala kung titinan po natin ang kabutihan po ng ating Panginoon, aba ay lahat naman po ang mga lingkod ng Diyos, ay kapag tayo po ay humingi sa Kanya, ang Diyos naman po ay tumutugon. Dahil ang sabi doon sa aklat ng Juan, hindi ko lang matandaan kung saan teksto, nakalimutan ko lang mga kapatid, ang sabi doon, ang tao na mananamba sa Diyos ay pinakikinggan niya. Yan. Pero dito po ay nagulumihanan ang mga alagad ng Panginoon. Nagsisisigaw sila na multo dahil sila ay natakot. Kung minsan ang buhay natin sa ibabaw ng lupang ito, sa paglakad po natin bilang mga Kristiyano, nagkakaroon tayo ng takot at alinlangan sa atin pong mga isipan at puso. Na ano kaya itong ating nararanasan? Kaya kung minsan po mga kapatid, ang nangyayari po, marami po sa atin ang nababackslide sa pananampalataya. Dahil sa panghihina, nawawalan ng pag-asa sa buhay. Nawawalan sila ng pag-asa sa kanila pong pananampalataya. Abay, nasaan na ngayon mga kapatid? Ano ho? Napakarami pong nangyayari nito. Kahit saang lugar, marami po talaga ang nangyayaring katulad nito, mga kapatid. Kaya napakahirap po, ano ho, na tayo ay mag-aalinlangan pa. Sabi po sa talatang 27, datapwat, pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. Ayan, kung minsan po ang buhay natin, nagsasabi na ang Panginoon, anak, lakasan mo ang iyong kalooban. Panghawakan mo ang nasa iyo, upang wag kunin ninuman ang iyong putong, sabi ng aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talata pong 11. Pero tayo po, mga kapatid, minsan ay nag-aalinlangan pa rin. Natatakot tayo sa ating mga sarili na kung ano ang ating kakailanganin. Kaya kung minsan po nalalabag po natin, ano ho ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon na hindi po natin nakikita, hindi tayo lubos na nagtitiwala. Kaya sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga ito. Sasabihin pa ba sa atin, mga kapatid ng Diyos, laksan ninyo ang inyong pananampalataya. Ako na ito na inyong sinampalatayanan, hindi ko kayo pagkukulangan ng inyong mga pangangailangan. Sabi ng aklat ng Hebreo 3:5. Talagang napakabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan saan man tayo pumaroon. Kaya, ang nais po ng Panginoon, huwag tayong matakot. Sabi po sa 28, at sumagot sa kanya si Pedro, at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, talagang nag-aalinlangan talaga mga kapatid. No? Dahil sasabi pa lang nga, kung ikaw nga. Yan, ibig sabihin, hindi siya totoong naniwala sa sinabi ng Panginoon. Ako ito, laksan niyo ang inyong mga kalooban. Hawakan ninyo mabuti ang inyong pananampalataya. Hindi kayo malulubog, hindi kayo hindi kayo magkukulang. Pero anong sagot ni Pedro? Kung ikaw nga, abay na may pag-aalinlangan talaga mga kapatid. Dahil kung tunay na wala siyang alinlangan, sinabi sana niya na nga, totoo nga o Diyos na ikaw ang tumatawag sa amin. Yan, ang problema, sinagot niya ang Panginoon, na kung ikaw nga, Panginoon, ay pariyanin mo ako. Yan. Sabi ni Pedro, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Yan, sabi ni Pedro. Mga kapatid, kung minsan po sa buhay natin, alam na natin na ang Diyos ng ating pinaglilikuran, bakit po hindi tayo lubos na magtiwala? May mga kapatid po tayo na minsan po'y nakakasalamuha natin. Kung tanungin mo sa pananampalataya, kumusta brother? Ay okay naman. Kumusta ang ating paglilingkod? Ay minsan nakakasamba, minsan naman hindi. Bakit? Anong dahilan? Kasi nung nakaraan, doon ako may pinuntahan kami. Mga kapatid, kasi wala kami kasing masaing bukas sa pangalawa o kaya
Kaya pinuntahan ko na lang doon. Dahil kailangan lang kasi talaga ang emergency lang kasi ito eh. Sa buhay natin mga Kristiyano, mga kapatid, pag nagtiwala tayo sa Diyos, may pangako ang Panginoon na hindi tayo pagkukulangan. Sabi niya, mangagkasya na kayo ng nasa inyo, sapagkat siya rin ang nagsabi, hindi ko kayo pababayaan, ipagkukulangan man. Yan po ang sulat doon sa Hebreo 13:5, mga kapatid. Ang dinidiin po ng mga talatang ito, na tayo po ay lubos ang ating pagtitiwala po sa ating Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong mag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Gaano pa kaya, mga kapatid, kung buhay na ang pinag-uusapan? Halimbawa po, sasabihin, kung maroon ka sa kabilang ibayo, mangaral ka. Ay mayroon namang magsabi, huwag kang mangaral. Pag mangaral ka doon, papatay namin itong anak mo. Ano kaya ang gagawin natin, mga kapatid? Pupunta kaya tayo sa pagmangaral o kaya naman ay tumigil na lang tayo dahil buhay na nakataya dito? Siguro ko po naman, pag-iisipan nating mabuti kung ano po ang dapat nating gawin. Ang dapat mula namang nating gawin, mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon yung lahat ng atin pong kalagayan sa ibabaw ng lupa pong ito. Alam po ninyo, mga kapatid, ang sabi po sa talatang 29, at sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong, at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Sabi ni Pedro, tingnan ko nga kung hindi ako lulubog. Lumakad siya, mga kapatid, sa ibabaw ng tubig para pumunta doon sa Panginoong Jesus. Dapat sana doon lumakad na si Pedro sa ibabaw ng tubig, mga kapatid, hindi na siya nag-alinlangan, di ba? Wala na sanang takot, wala na sanang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Tayo, mga kapatid, nandito na tayo sa pananampalatayang ito. Ang tanong, bakit marami sa atin ang nawawala sa loob ng iglesia? Ang tanong, nandito tayo sa karagatang ito na ibabaw ng lupa. Nakasakay tayo sa daong na ito na sambahan ng Diyos. Dahil alam natin na ang naghahawak nito ay ang ating mahal na Diyos na nangako sa atin na tayo ay hindi niya pababayaan. Pero bakit, mga kapatid, marami sa ating mga iglesia ang nawawala? Kuminsan po may pangako pa tayo sa Diyos, may promise pa. Nung dinalaw ang kapatid na mayroong karamdaman, nangako, pagalingin lang ako ng Panginoon habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako. Gumaling na, umayos na ang kanyang pangangatawan. Katagalan ng paglilingkod sa Diyos na wala pa sa iglesia. Napakahirap. Ang sabi po sa aklat ng mga ngaral, huwag tayong manata sa Diyos dahil tayo ay nasa ibabaw ng lupa at ang Diyos ay nasa langit kung hindi man lamang natin tuparin ang ating mga pangako sa Panginoon. Napakahirap po, mga kapatid. Ano po? Na ang ating pag-aalinlangan, yun po ang nagpapalayo sa atin pong mahal na Panginoong Diyos. Kaya ang nais po ng Diyos, lagi po tayong malakas. Hindi lamang po sa kalakasan ng ating kasigasigan ng ating mga katawan, kundi higit sa lahat, maging malakas tayo sa ating pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Yan, lumakad na si Pedro sa ibabaw ng tubig para pumaroon sa ating mahal na Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa talatang 30, datapwat nang makita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y lulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Nang malakas ang hangin, nakalakad na sana sa ibabaw ng tubig, hindi lumubog. Na hinahampas ng malakas na hangin, nag-alinlangan pa talaga, mga kapatid. Tayo, nandito na tayo sa loob ng iglesia,
Nagkaroon lang tayo ng konting problema sa pamilya. Iniwan na natin ang Diyos, hindi lang tayo nag-alinlangan, kundi tanalikuran natin ang katotohanan na tinanggap natin mula sa Diyos. Nagkaroon lang tayo ng sama ng loob dahil sa kapatid. Iniwan natin ang ating mahal na Diyos dahil sa tampo sa aking puso na hindi ko man lang maalis-alis. Aba daw, ay, mahirap po mga kapatid kung ganun ang sistema, ang estilo ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi ako makapasok-pasok sa loob ng iglesia dahil kapag nakita ko ang leader ng iglesia na masama ang loob ko, hindi magiging matuwid ang aking pagsamba dahil ako ay nagkakasala. Palubog siya ng palubog, pero hindi niya man lamang matawag ang Diyos sa kanya na magsasabi, Panginoon, alisin mo itong takot sa aking puso, ang sama ng loob sa aking puso, para ako ay magmana ng buhay na walang hanggan na iyong pangako. Nandito na sana tayo, kaya lang, dahil sa ating mga tinatawag na pride, hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Hindi na tayo pumapasok sa iglesia. Hindi na tayo pumapasok sa bahay-sambahan. Binsan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako na maalis ito sa aking puso, ang pag-aalinlangan kung ito ang aking sakit na nararamdaman. Ngunit hindi tayo gumagawa. Gusto pa natin na mahirap po mga kapatid ang buhay ng Kristiyano. Ano ho? Kaya po si Pedro, nang makita niya malakas ang hangin, nang siya ay lulubog, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa naman biglang lumubog. Pag sinabing lulubog, ay unti-unti siyang lumulubog sa dagat. Dahil kung sinabi na siya ay lumubog, ay bigla talaga siyang baon sa dagat. Biro mo yan, may pananampalataya pa rin talaga si Pedro dahil ang kanyang paglubog ay unti-unti. Nang siya ay lulubog, sumigaw siya sa Panginoon. Ano ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Inabot ang kanyang kamay at iniligtas siya ng Diyos. Kapag tayo ay manghihina sa pananampalataya, kapag tayo ay mayroong mga tampo-tampo, kapag tayo, mga kapatid, nag-aalinlangan, nagkaroon tayo ng problema sa ating mga buhay, sa atin pong mga kalagayan bilang Kristiyano, sisigaw kaya tayo na, Panginoon, tulungan mo ako? Panginoon, alisin mo sa akin ang saro na ako ay nasasaktan. Yun kaya, mga kapatid, ang sinisigaw natin sa Panginoon. At ako ay paroroon sa iyong bahay-sambahan upang malinis ang aking puso, sabi ni Haring David. Likhaan mo ako, Diyos, ng isang malinis na puso, sapagkat si Haring David din ay makasalanan. Nakasulat po yan, mga kapatid, sa mga awit 51:10. Kaya sabi ni Haring David, likhaan mo ako ng malinis na puso. Tayo kaya, mga kapatid, hinihingi kaya natin sa Diyos na, Panginoon, tulungan mo ako para magmana ako ng walang hanggang buhay. Bagaman nakaharanas ako ng malakas na hampas sa aking puso, kaya ako ay nasasaktan. Pero alam ko na ako ay iyong tutulungan at ako ay iyong iaahon sa aking kinalalagyang ito, na ako ay wag lumubog sa aking pananampalataya at panghawakan ko ang iyong pangako sa aking puso. Mga minamahal ko pong mga kapatid, ang Panginoon po ay tumatawag sa akin. Ang sabi po niya sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talata pong 28, halik kayo na napapagal at nabibitang gulubha, at kayo ay aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok sa talatang 29, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at malambot ang aking puso. Napakaganda naman ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid.
Na kapag tayo pala ay nahihirapan na sa daladala natin sa ating mga sarili, na mayroon pala itong kabigatan sa ating paglilingkod, hindi man lang natin ito mailuhod sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi man lamang natin ito mahiling sa Panginoon na tulungan ako, tulungan tayong lahat. Alam ko po mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay mayroon po tayong kanya-kanya pong mga ugali. Kanya-kanya po tayo ng pananaw sa ating buhay. Pero ang nais ng Diyos, ang sabi niya sa aklat ng Santiago, magkaroon tayo ng isang pag-iisip. Mahirap naman mga kapatid, kapag iisahin lang natin ating mga pag-iisip. Aba, pero ang ibig sabihin nito, magkaisa tayo ng pag-iisip sa pananampalataya, sa gawain ng Panginoon. Yan. Yun po ang nais ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng isang isipan upang lumago ang atin pong pananampalataya. Ang inyo pong lingkod, mga kapatid, ito po ay patapos na ang aking pananalita. Naranasan ko po noong ako ay pinagsalitaan ng isang elder, na napakasakit sa aking puso, mga kapatid. At nang magsalita siya sa akin ng ganon, siyempre, para din akong si Pedro. Sinagot ko rin siya ng balagbag, mga kapatid. Yan. Mabuti lang nandoon ang aming district pastor. Sabi niya, tigilan na natin ang mga usapang ganito. Dahil ang iniisip ko naman, ay parehas lang naman tayo. Parehas tayo leader ng iglesia. Kung nakikita mo ang aking mali, at ang mali mo ay hindi mo nakikita, ipapakita ko rin sa kanya ang kanyang mali. Pero alam ninyo mga kapatid, nung nagsalita ang aming district pastor na magpatawaran sa isa't isa at pinanalangin kami, alam niyo mga kapatid, agad-agad na naalis sa akin ang sama ng aking loob. Nagkamayan kami, nagyakapan kaming dalawa. Sabi niya, bro, patawarin mo ako. Sabi ko, patawarin mo rin ako sa aking nasalita sa iyo. Ganun naman po tayo mga kapatid. Ang nais po ng Panginoon, mag-ibigan tayo sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos sa atin. Nagaano man tayo kamakasalanan, minahal po tayo ng ating pong mahal na Diyos. Sabi po ng aklat ng Juan 15:12, mag-ibigan kayo sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya ang pag-ibig na ibinigay po ng ating mahal na Panginoong Diyos, ito po ay napakaganda sa buhay ng isang mananampalataya kung ito po ay atin pong taglayin sa ating mga puso at isipan, mga kapatid. Ang pag-ibig na ito ay hindi kinakailangan po na mawala. Dahil kung makikita po natin kung papaano tayo naging makasalanan sa paningin po ng ating Panginoong Diyos. Pero ang buhay ng Panginoong Jesucristo ay kanyang ibinuwis para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Gaano pa kaya tayo, mga kapatid, hindi magpatawad sa ating mga kapwa? Hindi tayo magmahal sa ating mga kaibigan? Hindi natin sila maabot-abot sa salita ng Panginoon dahil sa loob ng ating iglesia, dito pa lang sa loob ng iglesia natin, hindi na tayo nagkakaisa. Paano pa kaya natin abutin ang iba? Samantalang ang ating mga sarili ay hindi natin maabot ang bawat isa na magkaroon tayo ng iisang layunin sa atin pong gawain. Nagkakaroon po tayo ng isang pusong hindi nagpapakumbaba. Nagkakaroon po tayo ng pusong naging matigas. Sana po mga kapatid, ang salita na ito ng ating pong mahal na Panginoong Diyos, maikintal ito sa ating mga puso at isipan. Taglayin natin ito habang po tayo nabubuhay, ang katuwiran ng ating pong Panginoong Diyos. Ang kanyang dugo ay nabuhos para po sa lahat ng tao. Minahal tayo ng Diyos, kaya ang nais po ng Panginoong Diyos, magmahalan din tayo sa bawat isa na huwag tayong maging matigas sa atin pong pag-uunawaan, pagpapakumbabaan, dahil tayo po ay tao lamang na makasalanan. Sa gabi pong ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, sumaatinawa ang kapayapaan at ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa ating mga isipan at puso na ang pag-ibig ng Diyos ang maikintal sa bawat isa sa atin.
Baguhin ng Panginoon ang atin pong mga sarili. Baguhin nawa ng Diyos ang mga lakad natin bawat isa. Dahil ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin. Hali kayo na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pagpalain tayo ng Diyos sa gabi pong ito. Ito po ang aking dalangin. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang My faith looks up to thee. My Take all my guilt away. Oh, let me from this living home Thou hast died for me, oh, beloved. Darkness turned to day, sorrow takes away. Oh, let me Manalangin po tayo. Umahabagin po naming Ama ng tahanan ay nasa langit ng mga langit. Lubos ka po naming pinapupurihan, O Diyos, sa gabi pong ito. Salamat po ng marami sa iyo pong mga salita na nagtuturo sa bawat isa sa amin ng isang katuwiran na kami ay lalakad bilang iyong mga anak, na lumakad kami sa iyo pong liwanag. Taglayin nawa sa aming mga puso, O Diyos, ang mga salita mong ito, na patuloy kang tumatawag sa amin at kami ay sisigaw sa inyo, na kami ay inyong tulungan ang bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, pagkalooban ang bawat isa sa amin ng isang pusong mapagmahal sa bawat isa. Mapagmahal sa aming mga kapatid, higit sa aming mga kaibigan, na kami po ay magkaisa ng layunin sa pagpapahayag ng iyo pong mga banal na kasulatang ito. Dahil nababatid po namin, O Diyos, na ikaw ay malapit na pong mahayag. Pagpalain po ang mga kapatid na nandirito sa loob ng iyong bahay dalanginan. Huwag mo po silang pababayaan at pagkulangan, O Diyos, sa kanila pong pangangailangan. Patuloy nawa na ipagkaloob ang masigla at malusog na pangangatawan. Higit sa lahat, ang tibay ng pananampalataya ay amin pong maranasan mula sa inyong banal na kalooban. Patuloy na dumaloy nawa sa bawat isa sa amin ang mga pagpapala upang kami po, O Diyos, ay maging matatag sa amin paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Ang pagkakaisa ay namula sa inyo ang amin nawang maranasan. Patuloy na ingatan ang bawat isa sa amin sa pag-uwi sa kanya-kanya naming mga tahanan. Napatnubayan at pangunahan kami ng banal na Espiritu at baon namin sa aming mga puso ang katuwiran ng iyong mga salita na aming narinig sa gabi pong ito. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon at pagdinig ng aking mga dalangin ito. Ito po ay aking hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.